Good morning sa inyong lahat mga kaibigan ng mga kakao farmers. Ito na yung ating ipinorment na kakao. Ngayon ay nasa 48 hours na exactly dahil pinasok natin ito dito sa ating fermentation box noong Sabado ng alas 7. So exactly 7 o'clock in the morning, Monday. So meaning 48 hours na ng atin itong inilagay dito sa ating box. So ngayon ay kanyang 48 hours na at ating itatransfer na sa susunod na box. Hindi natin nailagay dito sa itaas dahil meron tayong naunang na-ferment dito, yung 8 kilos capacity na box natin. Ito yung 20 kilos capacity na box at ito mga kaibigan, naka-ready na yung kanyang second box. Yan, may siding na mga banana leaves, ikikita ninyo, at ganyan ang dapat ninyong gawin, lagyan ng siding na mga banana leaves sa inyong mga fermentation boxes upang hindi mag-itim-itim yung mga beans ninyo na nandyan sa loob, lalo na yung mga beans na nandito sa mga gilid, ganyan sa mga kanto. Kadalasan kasi yun ay nangingitim. Ang sekreto doon upang hindi mangitim, lagyan ng banana leaves. So yan mga kaibigan, at tayo mag-start ng mag-transfer or yung turning dahil nasa 48 hours na tayo. Lagpas na ng 48 hours, ilang minuto ang lumagpas, siguro mga sa 5 minutes. So atin ang sisimulan ang pagta-transfer dito sa pangalawang box. So kayo na lang ang mag-diskarte kung for example wala kayong 3 boxes o dalawa lang yung meron kayo or isa lang, pwede naman yung pag-tuturning kayo na lang ang bahalang gumawa ng diskarte. Pwede gamitan ninyo ng timba or ano yung mga planggana ba na ganyan. Basta ang importante talaga ay meron kayong record upang hindi kayo malito. So ito, naka-ready na ating pang monitor sa temperature. Ilalagay natin ito mamaya after natin na ma-transfer doon sa next box. So ito mga kaibigan, dahil tayo ay nasa 48 hours na mahigit at atin na itong ita-transfer itong mga cacao beans dito upang ating nilagay doon sa next box. So ito, ganyan mga kaibigan. Kapag malaki ang inyong mga kahon ay pwede kayong gumamit ng yung tinatawag natin ng mga tabo. Dahil ito ay maliit lang naman at hindi naman kasi itong kahon natin. Kung pilitan natin ng tabo, meron tayong tabo doon malaki naman, at dapat talaga ay merong lining na mga banana leaves. At yung pag-record ng inyong temperature, yun talaga ang dapat na gagawin ninyo mga cacao farmers, lalo na yung mga baguhan, except doon sa mga kaibigan natin na mga master na sa pag-peppermint ng cacao. Yun, sila ay kabisado na nila. Kapag hinawakan ng ganyan ang mga cacao beans ay alam na nila kung ano nga temperature noon. Yung mga master na talaga. Kailangan talaga makibigan yung turning. Dati mga kapatid, nung ako ay nagsisimula pa lamang sa pag-peppermint nung aking tinatrabuhuan noon, ako ay nagtataka bakit yung sa mga gilid-gilid ng kahon, halimbawa yung mga nandito, ay talagang nangingitim siya. Kailangan talaga makaibigan, lagyan ninyo ng lining ng mga banana leaves doon sa inyong kahon upang hindi maitim yung inyong mga kakao. Ito, lalo na itong sa mga kanto, yan, nangitim yung mga cacao beans ninyo.
At ito mga kapatid na mga cacao farmers, natapos nating i-transfer doon sa kabilang box ang ating mga cacao beans, at dapat ay meron talagang mga butas ang sahig ng inyong fermentation boxes upang ma-drain yung inyong mga cacao juice na natira doon sa mga cacao beans ninyo. Pwede rin dyan sa gilid, sa may mababang portion dito, lagyan ninyo ng mga butas yan. Naibaon na natin itong ating thermometer na siyang nagmo-monitor sa temperature nitong ating cacao beans, at atin na itong kukubera ng banana leaves upang manatili ang kanyang init diyan sa loob ng ating kahon. Pagkatapos nito ay yung juice sack na naman ang ating final na i-cover dito upang mapanatili yung init sa loob ng ating fermentation box. At yun lang mga kaibigan, thank you so much sa inyong lahat, at sana ay nabigyan kayo ng tip sa umagang ito tungkol sa ating pagpeperment ng kakao.